Ng gabi po. Ito na ating bagong istorya. May isa pong barangay chairman sa ngayon, naging city konsehal na sa ngayon, na dating barangay chairman, na naging master agent, na dating police colonel, na 2 beses pinaambos ni Atong Ang. Pero 2 beses din nagbigo. Ni isang bala walang tumama sa kanya. Yung unang ambos, mahigit 200 bala ang niratrat sa kanya. At ang pangalawang ambos, halos 100 bala, pero parehong bala. May anting-anting ka siguro ito. Anyway, pag-usapan natin. At bago lahat, ako po si Toto Tirador, Toto Kausing, na ang graduate po sa Bachelor of Science Civil Engineering at Lisensyada Civil Engineering bilang full scholar from Mindanao State University, Marawi City. At saka doktor po ng jurisprudence na nanggaling po sa pamantasan ng Luzon, Maynila, kung saan siya iskolar ng Maynila. At retirado po rin ako na news editor sa People's Journal Tonight, at ang karanasan ko ay pagdating po sa mga bali-balita ay hindi matatawaran. So anyway, ang aking ibibigay sa inyo ngayon na pinaka-latest ito, maya pa benge, no, mga kabalen ko, lalo na kay Pres Perez, PIC 0925, good evening, Attorney Engineer Dr. Toto Kausing. So ngayon, pag-usapan natin itong ang pangalan niya ay may ko, ano ba pangalan nito? Si Arvin Mangyat, no? Isang dating police colonel na 2 beses pinambos ni Atong Ang, 2 beses din nabuhay, no? Hindi wala siyang tama kahit isang bala. Matindi ito. Okay? Pag-usapan ngayon. Ipakinggan natin yung sinabi ni alias Totoy bago natin ilabas sa interview naman kay yung veterano na to sa ambos galing kay Atong Ang. At ito, makikita natin dito na pilit dinidikit pala siya, ginagawa sang HBT sa war on drugs ni Duterte. So, dinidikit siya doon ni Atong Ang na para naman i-charge naman sa war on drugs ang kaso. Pero pasalamat naman siya at nabuhay siya at hindi siya nagiging useless. Hindi natin malaman kung nagpapatay sa kanya si Duterte o si Atong Ang. O ito na po, pakinggan nyo. Nakakalkal ang pagkakakilanlan ng mga dawit na pulis. Hindi yan muna. Dito muna tayo sa Calamba Councilor Arvin Mangyat ang pangalan niya po. Ito. Pakinggan natin yung sinabi ni ito ba yun? Dali lang bagong testigo. Sandali lang. Ito na siya. Hoy. Okay. Witness sa missing Sabongeros case. Isang opisyal daw ng Calamba na tinangka umanong patumbahin. Hello, Brad Albert. Ingito. Noong 2021. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Sa halagang 2 milyong piso, ipinag-utos umano ng bilyonaryo at gambling tycoon na si Atong Ang pagpatay sa isang Calamba City Councilor 4 na taon na ang nakararaan. Yan ang kinumpirma ng whistleblower na si Dondon Patidongan o alias Totoy sa isang panayam kahapon. Swerte rin na nabuhay, hindi namatay. Ngayon, sabi ko nga sa kanya, para mapatunayan ko lahat ng sinasabi ko, sana lumutang ka na rin, magsalita ka na rin kung sino ang nasa likod nito. Pinaghinlalaan niya na Mr. Atong Ang
na siya ang humawak na isang grupo ng tsupi. Kaya ang gusto nun, ipin down yung si Kapitan. Sa isang exclusive interview sa Billionaire News Channel, lumutang na si dating kapitan at ngayoy Calamba City Councilor Arvin Manguiat na isa ring dating master agent ng isang online pataya o isabong. Inilahad niya sa BNC kung papaano siya pinagtangkaang patayin noong 2021. June 29 ng madaling araw, mahigit 1:00 ng madaling araw, 1 a.m. Galing ako sa office ko sa bayan, pauwi. Tapos nagsosolo lang ako na akong driver. Ayun, may humarang sa akin na dalawang Fortuner na itim, tsaka dalawang motor. Tapos 6 na mga nakamahaba yung namumutok sa akin na malapitan, siguro mga 2 di pa lang yung layo. Talagang ganun hindi masyadong malayo. 2 di pa lang. Tapos yung isa, pinasok pa niya yung baril sa akin, sa driver side. Talagang tinutok na niya. Nasa kulang-kulang 200 na bala yung inubos nila sa akin doon. Kwento ni Manguiat, hindi niya alam noong panahong iyon na sangkot si Ang sa ginawang pag-ambush sa kanya. Dagdag pa niya, taon-taon siyang nagpa-follow up sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na imbestigahan ang kanyang kaso. Ang kanyang nadiskubre, may ilan pang inambush na tugma sa mga baril na ginamit sa kanya. Ang naging report nila sa akin, yung mga ibang inambush sa Calamba, na yung si Police Captain Geronimo, yung inambush po sa Silangan exit, tsaka po yung police officer na si Sir Chavez. So nagkameron nung cross-matching ngayon, positive. Yung ginamit sa kanilang dalawa, magkaibang accident po yun sa kanilang dalawa, tsaka yung sa akin, nag-matching. Si Patidongan umano ang nag-reach out at nagbigay sa kanya ng kumpirmasyon na si Ang mismo ang nag-utos na ipapatay siya. Ngayon, naimbestigahan niya, meron isang tao na parang inambos. Alam niya kung sinong tao. Kaya sinabi ko sa kanya, siya ang nagbigay sa akin sa lahat ng detalye ng mga pulis. Magkatugma kami, iisa. Sabi ko, yan yun. Yan ang inutusan na ni Mr. Atong Ang para patayin ka. Nakatakdang makipagpulong si Manguiat at Patidongan kay Justice Secretary Boying Remulla. Anila, malaki ang kanilang tiwala kina SOJ Remulla at PNP Chief Nicolas Torre. Nalalabas ang katotohanan habang gumugulong ang investigasyon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. So yan po, no? Ang inyong nakita na balita. Ngayon, pupunta tayo sa istorya na patungkol po sa nangyaring ambush. Ito naman, ang ipakita ko muna sa inyo yung araw mismo na balita sa araw ng pag-ambush mismo. Ito po muna titingnan. Ito yung nangyari sa June 30, 2021. So, ito po si Kapitan Arvin Manguiat. Pero dati siyang pulis, napakaswerte. Ni isang bala sa unang ambush, 200 na bala niratrat sa kanya, ni isa ay walang tumama. Ito siya, pakinggan natin. Ito yung balita ng GMA7. Bala ng baril ang sasakyan ng kapitan ng isang barangay sa Calamba, Laguna. Ang biktima, himalang walang tama ng bala kahit isa. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Pasado 1:00 ng madaling araw nitong June 29 nang makuna ng CCTV sa Calamba, Laguna ang pagdaan ng isang pulang AUV. Ang hindi niya alam, sinusundan na pala siya ng dalawang itim na SUV at isang motorsiklo. Pagdating sa kalsadang ito, nakuna ng CCTV ang pagharang ng mga suspect at panalambang sa pulang sasakyan. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita ang pagbaba ng isang gunman at pagpapaputok ng sunod-sunod gamit ang isang high-powered firearm bago tumakas ang mga salarin. Hindi bababa sa 5 suspect ang nagpaulan ng bala sa sasakyan ng kapitan. Buhay pa, okay pa. Buhay yung Nailawan niyo ba? Oo, sabi na, buhay pa eh. Sa cellphone video na ito, maririnig ang ilang mga residente na lumapit sa pinagbabaril ng sasakyan, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Literal na pinaliguan ng bala ang tinarget na sasakyan dahil makikita natin na hindi bababa sa 50 tama ng bala ang tinanggap ng kotseng ito. Kapansin-pansin na sa bahagi ng driver side ay talaga namang pinuntirya ng mga suspect. Pero sa himalang kaparaanan ay nakaligtas ang tinarget na kapitan.
Sa eksklusibong panayam ng GMA News, ipinakita sa amin ni Barangay Captain Arvin Mangiat ng Barangay Palo Alto sa Calamba, Laguna ang mga sugat na kanyang tinamo mula sa mga bubog na nagliparan sa gitna ng pag-atake. Bukod sa sugat na sa bubog, wala siyang tama ng bala kahit isa. Meron pong nakasombrero, meron pong nakabonet. Basta nakita ko lang po, doon po sa kanilang sasakyan, meron pong mahabang baril na nakalawit at pinuputukan na po ako kasi po siguro mga 2 dipa na lang po ang layo ko sa kanila eh. Bali, sumandal na lang po ako doon sa pagkakaupo ko. Nakiramdam po ako kung talaga pong pinagkakaloob ng Diyos na kunin na niya ako. Ito pong mga naging tama po nung braso ko, mga talsik na po ng bubog ng salamin po nung sasakyan. Wala naman po akong naging tama ng bala. Siguro po may plano pa ang Panginoon sa akin, kaya po maswerte po na ako'y nakaligtas po. Sa ngayon, wala raw siyang maisip na dahilan kung bakit may magtatangka sa kanyang buhay maliban sa kanyang kampanya kontra droga sa kanyang barangay. Yung tungkol po sa droga siguro na marami po kasi akong pinahuli rito. Kung yun naman po ang dahilan, kung binasagasaan man ako sa kanila, hindi ko po yung pinagsisisihan. Dahil alam ko po na mas marami po akong buhay na kabataan na nailigtas sa pinagbabawal na gamot po. Iniimbisigahan na ng Calamba Police ang nangyaring panalambang at sinisikap na magsagawa ng backtracking para matukoy ang pagkakalanlan ng mga gunman. John Consulta, nakatutok, 24 oras. So, nakita na ninyo kung paano, gaano kalupit, no? Ang maambos ka, sabi niya, nakaupo lang siya sa driver's seat. Hindi niya alam, tinatanggap ni Ratratchakil ng mahigit 200 bala. Pero mo, mahigit 200 bala ang niratrat sa kotse mo, nasa loob ko ng kotse. Nakaupo lang siya sa driver's seat. Ang tumama sa katawan niya, puro tapsing lang, kumbaga. Kumbaga, yung mga bubog ng mga salamin ng kotse niya na nawasak ng bala, yun ang tumama sa kanya, nakasugat sa kanya. Pero pangalawang beses na naambus sa kanya yon. At ayon dito sa kwento na verified stories, nagsasabi na galit si Atong Ang kay Arvin Mangiat sapagkat itinuturing nito ito ay nag-TUP. Yung mga marami kasi sa kasamahan sa Laguna na mga na-NUP, na sinuspitsa ng NUP. Kaya parang tinitingnan siya na siya yung leader ng mga TUP gang dyan sa Laguna. So ito, pakinggan naman natin yung interview ng Bilyonaryo News Channel kay dating police officer na si Arvin Mangiat na ngayon ay councilor na ngayon dyan sa Laguna. Ito po, pakinggan natin siya. Ito si Councilor Arvin, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa oras. Yes po, magandang gabi po, Ma'am Pinky. Kanina po, inilahad ninyo doon sa report ni Joash na nagkaroon po ng ambush attempt. Lilinawin ko lang po, noong 2021, ang sabi ninyo, pauwi kayo, 1 a.m. at meron 2 Fortuner at 2 motor ata na hinarang kayo at nagpaputok. At parang ang sabi niyo po, halos 200 bala. Ano po nangyari? Kayo how were you able to escape that? Marami nga pong nagtaka kung bakit po ako nabuhay nung time na yon. June 29 po yon, 2021. Yung mga tao na po after nung shootout sa akin, sila na po yung naglabas sa akin sa sasakyan dahil nag-automatic lock po yung sasakyan ko, nag-total wreck po. Marami pong nagtaka na pag bukas po nila ng pinto, bigla po akong lumabas at buhay po. Wala po akong naging tama po ng bala. Mga dalos lang po mula po sa bubog ng sasakyan. 200 bala, Councilor? Yes po. Kulang-kulang 200 na bala po. At ni isa wala akong tumama sa inyo? Wala pong tumama, ma'am. grabe, no? At May nasundan na rin po. Nung nakaraan pong 2008, may nagtangka na rin po sa akin, inambush din po ako. 97 na bala naman po. Wala rin pong tumama. Mhm. Pagkatapos po nung nangyaring yon, ang sabi nyo, yung mga humarang din po sa inyo, ang humila sa inyo, sa inyong sasakyan, mag-isa kayo, sabi niya wala kayong driver.
Yung pong mga bystander na po, yung I see. pagkaalis po ng mga namutok sa akin, kala siguro nila patay na ako. So nag-aalisan na po sila. And yun po, yung mga taong sumaklolo po sa akin ang nagbukas na po nung sasakyan ko kasi nag-automatic lock po yung mga pinto. Bulletproof, I assume, yung sasakyan, sir. Hindi po ma'am, total wreck po yung sasakyan. Nakikita Grabe. niyo po yan ma'am sa nung interview po ako sa GMA. Opo. Opo. Ni At Mel. obviously, may police report po nito nung noong 2021, maybe a day after. Ang totoo niyan ma'am, sa media lang po yan lumabas. Pero yung mga police report po, kaya po ako nagtaka, after 31 days po, saka lang po nagkaroon ng proper investigation. Nung pong nagreklamo na ako sa DILG mo. Noong Kaya alam ko nagreklamo po. ho kayo saan, sir? Sa DILG po, nagpadala na po ako ng letter noon kasi barangay captain niya po ako noon. Inambush nila ako tapos wala pong nangyaring proper investigation. So nag-letter po ako sa DILG. Tsaka lang po nagkaroon ng investigation yung R7 and combined po ng PNP Calamba. After 31 days, ma'am. Kaya po malaki ang suspecha ko na talagang mga pulis po ang nag-ambush po sa akin panahon na yun. Ano ho ang motibo sa palagay ninyo sa naging pagtangkang pagpatay sa inyo? Nung panahon na yun, ma'am, ang mga patayan naman nangyayari dito sa atin noon, panahon po ng mga high value target eh. Kaya po nasa isip ko noon, nilagay din po nila ako sa high value target ng PNP. Dahil, Pero bakit ho kayo high value target? hindi ko po alam, ma'am, kung bakit nila ako na inilagay sa high value target. May nakapag-inform lang po sa akin na mga pulis din, na mga kaibigan ko po. Kasi dati rin po akong pulis. Mhm. Dati kayong pulis, naging barangay captain at ngayon councilor. At ang sinasabi nyo nga, medyo malaking palaisipan sa inyo bakit hindi nagkaroon ng masusing investigasyon after that ambush attempt. Yes po, ma'am. Sa kabila po noon, nung maging city councilor na po ako, tuwing lalapit na po yung anniversary ng ambush sa akin, taon-taon po ako nagpapadala ng email sa Office of the President sa Malacanang, sa DILG, sa NBI, sa NAPOLCOM, kay RD, sa aming pong PD. And wala po silang naging masyadong Grabe. action. Ang meron lang action? po yung report ang DILG. Ito na nga po yung cross-matching. Nung nag-request na po ako ng cross-matching, yun nga po, meron pang dalawang ambush victim din po rito. Yung Pakinggan niyo, cross-matching. Yung bala na nagamit sa kanya, yun din ang bala na nakita, na ginamit, na inambus laban kay Police Captain Guillermo at saka yung police officer Chavez. Pakinggan nyo. si Police Captain Jeronimo, Jeronimo. saka si ex-Police Chavez. O si Chavez saka si Jeronimo. Yung police na si Jeronimo, si Chavez na dating police. Si Jeronimo ay police nung inambos. Ang sasabihin niya rito, alam mo, Kel, parihong baril ang ginamit doon kay Chavez at saka kay Guillermo, Jeronimo, at saka sa kanya, kay Councilor Manggiyat, Edwin Chavez. Edwin Chavez. In February 27, 2021 po siya inambush. Saka po ito si Police Captain Christopher Jeronimo noong March 16, Christopher. 2020. Inambush din po ito. At yung mga baril po na ginamit sa kanilang dalawa, yun din po yung may nagmatch po na baril na ginamit din po sa akin. At yung nag-match na yon, ano po ang lumabas? Anong kinalabasan? Nag-match po, ibig sabihin, yung pong baril na ginamit sa kanilang dalawa, yun din po yung baril na ginamit po sa akin. At kanino po, natuntun ho ba kung sino ang pagmamayari ng baril na ito na nag-match po sa inyong tatlo? Wala pong kapangalanan kung kanino po yung may-ari, pero yung pong dalawang pulis na pinatay din po na yan, ay nasa HBT rin po ng panahon na yan. Oh, Ay nasaan, sir? HBT. High value target din po ng Okay. PNP. Babalikan ko lang po ulit yung tanong ko. Ano ho ang iyong teorya at bakit kayo high value target? Wala po akong idea mo kung bakit nila ako nilagay sa HBT kasi ang alam ko noon, ma'am, marami pong nailalagay sa HBT kahit wala naman pong kinalaman sa drugs, nilalagay nila para po pagkakitaan po ng mga tiwaling pulis po natin. Sila I po see. nagpapalaki ng pangalan para Aha. ho may mga So may reward mga money. nangingikil sa inyo. Ganun ho ba?
Noong una po ma'am, meron pong tumawag, tatanggalin daw yung pangalan ko sa HDT. Hindi naman po ako pumatol dahil unang-una wala naman akong pambayad sa kanila. Okay. Pero involved ho kayo sa Isabong? Nag-online po ako, master agent po. At kapag master agent, para po sa kaalaman ng mga nanonood, ano ho ba ang trabaho ng master agent? Ano po yung finances na nakapaloob dito? Ano po yung kino-cover ng isang master diyan po sa Isabong? Meron po kaming pwesto na pinabibisita po sa pitmaster. So, aprobahan po nila yung pwesto namin. So, doon po nagkakameron ng isang malaking screen. Napapanood po ng mga magsasabong yung mga pinalalabas po sa Manila Arena. So, doon po nagkakaroon ng tayaan. Meron pong tutor doon, meron at wala. Doon po namimili yung mga tao kung saan nila gustong tumaya. So, yun po yung, doon po kami nagpapaload sa pitmaster para maloadan po kami. Para yun po yung itinataya po ng mga mananabong po namin dito sa area po namin. Yung mga parokyano po namin na mananabong. At marami pong parokyano ang nanonood at nagbebet, sumusugal. Kaya po, yung pong mga, syempre, yung regular na sabong po noon sa loob lang ng sabungan nangyayari. So pagdating po ng mga hapon o gabi na, yung wala na po yung regular na sabong dito sa aming sabungan. So doon po sila nagbebet na nanonood na po doon sa big screen. Opo. Ganito na lang po, Counselor. Meron ho ba kayong naging problema dahil sa inyong involvement sa Isabong, sa inyong pagkalam? Meron ho Wala bang po. naging banta dahil kayo po ay involved sa Isabong? Wala naman ma'am, kasi nung panahon na yun, pagkakatanda ko po, wala po akong naging utang o naging balanse po sa pitmaster. Ang nagkameron po ng isang usapin dyan lang ma'am, nung meron pong isang taga rito sa amin na nanyope at nagkataon po na yun na inaanak ko po sa kasal. So doon po nadawit lang yung pangalan ko dahil humihingi po sa akin ng tulong itong inaanak ko, natulungan daw namin siya. At nasabit nga daw siya kay, dyan sa pitmaster. At sino ang pitmaster? Yung pong mga namamahala po sa pitmaster, ma'am. Sila po yun. Yung binanggit po ni alias Totoy. Pakibanggit po, Counselor. Yung binanggit po kanina ni alias Totoy si Mr. Atong Angko. Siya po nagbanggit po. Totoo po yun. Ano pa ho yung sa palagay ninyo? Meron ho ba kayong first-hand knowledge dito sa sinasabi ni alias Totoy, Counselor? Bali nung po kasing ma-ambush po ako, medyo hindi naman po kadilima lang. So bilang isang pulis po, kilala ko rin naman po halos na po ng pulis dito sa Laguna. At kikita-kita po kami. Kaya yung iba po doon talagang namukhaan ko po yung iba. So ang nga po noon, nag-request din po ako nun sa Crime Lab, sa SOCO, ng mga legal operation po, ng mga intel operative namin dito, para mag-cross-matching din po doon sa mga nangyaring ambush po sa amin, sa akin. So wala po pong report yon kung meron pong nag-match. Kasi ang ano ko po noon, mapangalanan kung sino yung mga gumagamit po ng baril na yan. Ginagamit mga ambush. Kaya po nag-request nga po ako ng mga legal na operation po ng mga operatiba po namin dito. Sino ho ang sa palagay ninyong nasa likod ng inyong pag-ambush? Yung ambush attempt. Isang usapin po yan dito sa amin kasi nga po, yung pong report po nung R7, yung pong investigation po ng Region 4A, at saka po ng PNP Calamba, ay wala pong pumirma na higher officer. Kaya po ako nagtataka, ba't wala pong pumirma? Kaya hindi po nila may labas yung report. So siguro po yung mga dapat na pipirma doon, siguro po siyang may kinalaman kung bakit po hindi nila nilabas yung report. At after 1 days pa po bago sila nagpa-investiga. Kilala niyo ho ba si Mr. Atong Ang? Yes po. Actually, nakakarating po ako sa farm niya, sa Siniluan. Okay. And ito pong sinasabi ni alias Totoy na allegedly si Mr. Atong Ang daw ang mastermind dito sa missing Sabongeros. Is there anything that you know about this? Meron ho ba kayong maibabahagi hinggil dito sa sinasabi ni alias Totoy? Because I think he's appealing to you na maging testigo din. Kaya na bago natin pasalitain siya, sasagot niya kay
madam, siya po si Arvin Mangyat. Sa kasalukuyan siya po ay councilor sa Laguna. Dati siya ay naging barangay chairman. May ilang beses at bago siya naging chairman, nagiging pulis siya. At sa kanyang pagiging chairman siguro ay nagkaroon siya ng nagiging master agent siya. May prangkisa siya galing sa pitmaster ni Atong Ang. Tapos itinuturo siya na siya po yung parang leader ng mga grupo ng mga TUP doon sa Laguna na gustong ipapatay ni Atong Ang. So siya, 2 beses siya pinaambos. According naman kay alias Totoy, si Atong Ang talaga nag-utos na patayin siya. At 2 beses sinambos. Unang ambos, mahigit 200 bala ang binaril sa kanya pero hindi siya natamaan ng kahit isang bala. Ganun ba siguro mananiwala na ako na talagang may pakay pang Diyos sa kanya kaya hindi siya natamaan kahit isa. O pakinggan niyo siya. Ngayon tinuturo na tinitrace niya kanyang connection siya kay Atong Ang kasi akala niya sinama siya sa war on drugs si Duterte. Yun pala ang mga kasamahan niya dating pulis nagbulong sa kanya na walang opisyal sa pulis ang pipirma para sa kanya na para patayin siya. Ibig sabihin, hindi siya kasama sa HBT. Hindi siya kasama sa kasi ang problema niya ay may problema siya kay Atong Ang. Ito, patuloy natin pakinggan yung sagot niya. Actually, ma'am, wala po akong knowledge talaga yan sa mga nawawalang magsasabong o kung sino man po ang mastermind. Pero yung mga gumagawa po dyan po mayroon po mga nagbubulong sa akin kung galing din po ako sa Intel Operatives na sila po yung mga nandudukot sa mga nawawalang magsasabong. Ano po ito, mga pulis? Yes po, ma'am. Okay. Ito po, Yung suspect ko talaga nung ambushing po ako, sila rin. so Ibig sabihin, kakilala niya yung mga pulis na nandukot kasi iyan ang sasabi sa kanya na kung anong problema niya. yung sinasabi niyong posibleng involved sa pagkawala ng mga missing sa Bungero at yung ambush attempt po sa inyo ay is the same group of policemen. Yes po, ma'am. Gaano ho kataas, Counselor, yung rango? Meron pong police colonel, full pledge, isang lieutenant colonel, at mga kapitan po. Mhm. Opo. Are you ready to identify them, sir? Siguro po sa proper venue na lang po, ma'am. So, kayo ho ba ay tatayong testigo laban dito sa mga pulis na sinasabi niyong involved dito sa kaso ng mga missing sa Bungeros? Yes, ma'am. 4 na taon ko po inantay itong tamang pagkakataon, ma'am. At ngayon po nga po sa deklarasyon po ni Totoy o ni Dondon, nagkaroon na po ng linaw. At kailan ang meeting niyo with Secretary Boying Remulla, Counselor? Ina-arrange ko lang po sa attorney ko po para po pag-arap ko po doon kasama ko na rin po ng aking mga abogado. Pero lilinawin ko lang po, no, bago tayo magtapos, ang inyong alam, as far as you know, are policemen. Hindi niyo po isinasama si Mr. Atong Ang. Wala ho kayong personal knowledge. Kinaklaro ko lang po. Yes, ma'am. Wala po akong personal knowledge, pero kung ano man po yung lumabas sa investigasyon po ng ating PNP, malaki po ang tiwala ko sa ating Chief PNP, kay General Torre, at sa ating pong SOJ, kay Sir Remulla, na magkakameron po ito ng malinis at tapat na investigasyon para pumibigyan po ng katarungan yung mga ambush victim po dito. Actually, marami kami in-ambush dito eh. Siguro balita mo naman yan. Grabe. Dito sa Laguna, mga nilagay po nila sa high value target. Ang tingin ko po, ma'am, ang nangyari dyan, doble kabig eh. Nilagay po nila ako sa HBT para sa reward money, tapos meron din sila matatanggap sa online sabon. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras. Calamba City Councilor Arvin Mangian. Okay. So, Calamba City Councilor Arvin Mangyat po yun. So, ang moral of the story here is this. Ibig sabihin, kahit nasa war on drugs pala noon, maraming mga patayan na nangyari na hindi sangkot sa droga.
kumbaga, sabi nga ni, sorry, sabi nga ni Councilor Mangyat, doble kabig sila kay Councilor Mangyat. Lilista pakala niya sa SBT na mga pulis na nagtatrabaho para kay Atong, tapos sisingil din sila at the same time kay Atong. So, yan po ang lumalabas dito. So, kung may connection man ito sa war on drugs, ibig sabihin gumagamit si Atong Ang ng mga pulis na nasa aktibo sa war on drugs, gumagamit siya doon. Iyon ang ginagamit niya na pangpatay kung kanino. So, di konfirmado naman ito ni alias Dondon. At siya mismo, alam niya kasi ang plano na ipapatay ito si Arvin Mangyat. So, with this, it is now becoming clearer, dadagdag na testigo si Arvin Mangyat, pero ang testimonya niya, kinlaro niya, ang personal na alam lamang niya ay patungkol sa mga pulis na mga kakilala niya, mga kausap niya, at yung mga tinuturo, mga kasama niya mga nawala na tinuturo ng mga TUP. Yun po ang mga kilala niya. So maliban dyan, kailangan pa natin makapaghanap ng ibang ebidensya para itawid mo doon na natulak kay Atong Ang. Pero pwede naman idugtong-dugtong ang lahat ng ebidensya. Doon mo idudugtong ngayon si pinaka-main testigo dyan ay si Dondon. Dondon patidungan. So, ang mangyari, ang papel na lang na magdugtong itong kay Arvin Mangyat, patungkol naman kung sino mga pulis na kilala, at alam ko, kilala naman ni Dondon yung mga pulis. So, corroborative witness siya. Ngayon, dito, sasamantalahin ko nito, mag-lecture naman sa bar-tip, no? Siguro sa sunod ko na i-bar-tip. Mamaya, iba-bar-tip ko yun kung patungkol sa leksyon, patungkol sa ebidensya. Okay? Hanggang dyan lang po at shout out kay Dr. Kay Pastor Rodi Rabi. Dr. Kausing, tama ang salita ng Diyos. Darating talaga ang katapusan ng lahat. Walang permanente sa mundong ito. Si Fe Abakahin Aconia, o dyan sa Tagum, Davao del Norte. Magandang gabi. Mayong gabi. Tapos si PEC 0925, no wonder General Torres said that if the police cannot be a marksman, then they have to go back into training. Maybe we leave this damn police that way. So Fernando Rafael, naging dumb ang pulis kasi hindi nila matamaan si Arvin Mangyat. Talagang sa tingin ko, Diyos talaga nag-cover sa kanya. Fernando Rafael Fernandez Cuervo, listening from Logroño, La Rioja, España. Anong tawag niya yun? Buenas noches o buenos dias. Sorina Habala. Good evening, Dr. Toto Kausing. Shout out, sir. Tapos si Gladys Sierpa, di talaga maniwala dahil baka sa kaaway sa negosyo, lahat kay Atong Ang nakupo ang daming crooks sa gobyerno. Si Brad Alexander Muhammad, classmate ko, roommate ko sa Mindanao State University, Engineer Alexander Muhammad. Good evening. Sabi niya, Toto, tirador na mga masamang tao. Roommate ko ba naman ng ilang taon? Romer Nibal, shout out po sa inyo, katoto. So sa La Union, shout out dyan, Imor Nibal. Adeline C, mafia style diang, talagang mafia na ni, yun. So Brad Albert Ingito, good evening, attorney, delikado si Mr. Ang, talagang delikado na. Araw-araw sumisikip ang buhay niya. PIC 0925, good evening, attorney, Engineer Dr. Kausing, Prosperis, Maya Pabenge, o naimpagrabim sa mga kadakayo amin. Ay Patrick de Mesa, good evening. Win-win talaga mga tiwaling pulis. So, yan ang natin, no? Yan ang balita natin sa ngayon. So, ipaki-share nyo ito at para dadaming ang natin, populasyon, no? Si Bibian Sarimo, ano naman po ang epekto, bakit pinapatay kung tsupi? Ganito, hindi ka kasi siguro sa bungero kaya hindi mo alam. Ang tsupi po kasi ganito. May dalawang manok, di ba? Ngayon, ikaw gusto mo manalo. Ang kasiguruhan na mananalo ka, ang manok mo, babaliin mong paa, yung tsupi din yon. Para kung rumatsada na hindi makatama.
O di kaya yung tari, huwag mo iilihis mo. Hindi mo i-direkto. Kasi kung lihis, hindi makatama ang tari. Matatalo na lang siya. So, pupusta ka ngayon sa kabila. Ganun po mga QP. So, which is sa batas ng sabi pa nga ni DOJ Secretary Boying Remulla, sabi niya, that is sabong justice. Wala ang pakialam ang mga sabongero kung mapatay yung mga nandaya. Ganun po kasi grabe talaga ang gentleman's agreement sa sabungan, matindi. Pag nagtawag ka, sinabi ng Kristo, 1 million kay Pacquiao. Si Pacquiao hindi siya pwede na umayaw, kung matalo ibigay niya 1 million. Ganun po yun. Tapos ang Kristo na yan na nagtuturo, memorize niya yun ang lahat ng taya. So, hindi maaari magkamali yun. Kaya kung pag sinigil ka at hindi ka nagbibigay, nako, patay ka, delikado ka. Baka mabugbog, sarado ka, mamamatay ka. So, yan po siya, bibiyensari mo, ganun po ang sabungan. So, therefore, nadagdagan ng isang testigo. Ano na to? Sabi ni Boying Remulla, meron na isang testigo nakuha na may-ari ng fish pond na kung saan ang palaisdaan ay doon ibang hinulog yung mga patay. Okay? Hanggang dyan na lang at maraming salamat po.